I-video ko lang para may reference lang kami. Bali, ito yung operator namin. TP operator, si Edwin Torres. Then, ito yung isa sa mga electrician namin, si Jun Ray Alquilos. So, sila yung TechnoSave, yung nag-install nung roots blower tsaka yung PLC. As part nung requirement nung sa PO, iti-train nila tayo regarding dun sa operation and maintenance nung roots blower. Saglit lang yon. Then, yung dito sa PLC. Ano ba yung kailangan natin malaman? Kung paano i-operate, i-maintain, tsaka i-troubleshoot yung mga yan. Sakali yung repair. Sige sir. Sir Rod. Sige po. Unahin natin yung blower. May mga tanong kayo sa blower, sir. Ang blower namin, sir, ay submersible blower yan. So, yun lang ang anong yan. Dahil sa maintenance, kailangan nyo talagang i-drain yung tubig. Tapos iangat. Ang recommendation namin sa air blower namin, siguro every year siya i-preventive maintenance. So, kailangan nyo ng gear oil para palitan natin. And, siyempre, iangat natin ba? Gear oil. May gear oil yan, sir. Anong nun sir? Anong tawag doon? May brand or ano yan eh? Sir, nandun sa manual. Actually, nandun sa manual. pwede siya, mabibili siya sa Shell na mga Shell Umala 220 BG. So yun yung laptop niya. Nandun din naman yan sa manual, nakikita niya yun doon. Recommendation nila. Din meron din kami niyan na talagang galing kay Anbet. Magkano yun sa inyo? Binibenta nyo rin yun? Yun ang hindi namin alam, sir. Pwede natin i-quote na lang kayo sa Oo. Hingi kami ng quotation. Pero yun nga, sir, ang recommendation namin, every year natin siya mai-pull out para malalagyan pero ng dito langis. lang siguro, sir. Hindi na talaga essentially natin ito. Dito na lilinisan natin at yung filter niya, linisan na rin natin. Then change oil natin siya. Pagkatapos ito pa ulit. Panda rin. So yan lang naman sa blower namin, sir. Sa blower lang namin, sir, kung minsan kasi may panahon na nagka-clog siya dahil siguro sa condition ng area niya, maraming alikabok. Pero dito naman, parang wala naman masyado. Kaya siguro tumatagal yung mga blower niya. So yun lang naman. Pag yun ay magti-trip na yung panel natin, so ibig sabihin may problema na yung blower, nahihirapan na siyang ikot, dumi na yung loob. So yun lang naman yung mga Sa PLC naman, pre, ang nila. Sir, nakasoftprint ka ba naman? Kailangan lang may kopya sila yung wiring diagram ng PLC. Kasi dito ngayon, sir, wala tayong locator eh. Sige. Kung napansin mo, yung panel natin, walang mga tagging wire. So, wala silang magiging reference. Ang ginawa lang namin sa PLC, in-identify namin yung output para magkaroon na kayo ng reference. At least alam nyo kung saan pumunta. Diba? So, yun sir ang isang bibigay natin sa kanila para maintindihan nila yung panel natin. Tapos yun nga, yung bawat output, Kung saan nakalocate. Oo, nakalocate. Kayo, may tanong pa kayo bago PLC dyan, halimbawa, Nagpalit ng pecha. may vital ka delay. Ibabalik mo lang sir. Yun ang isa pwede namin ituro sa inyo kung paano pumunta dun sa relo. Tapos gusto mo i-set yung oras. Pwede. Isit mo lang din para mag-sell. Orient lang sila. Sa ngayon sir, sa totoo lang sir, lahat ng setting natin dyan para sa PLC, makikita nyo sa loob kasi hindi naman namin nilock yan. Naka-open yan. So pwede nyo makita yung anong nakaprogram sa loob. Pwede nyo rin baguhin. Yun ang problema lang. Pag napasok nyo yun at nabago, hindi gusto. So ang suggestion namin kung yung oras lang talaga kung kunwari. Ang isa pa lang suggestion namin sa kung nagkaroon ng power failure, total may sariling breaker yung PLC, di ba? Papatay mo. Kasi yan yung isa nakita namin na nangyari sa amin sa mga ibang nagawa namin. Pero naka-encounter kayo dito, sir, nung Pag bumalik yung kuryente. voltage fluctuation. Kasi yan talaga yung sinisira niya, Yan sir. ang sinisira niya. Sa mga electronics. Wala naman. Meron din. Problema yung Biglang taas, biglang baba. Yan. Yung pagbalik ng kuryente, sir, yan ang isa. Kasi minsan mataas, di ba? Pwede ba natin palagyan sa kanila ng PBR? May nakita ko may under overload.
Pero gumagana. Wala tayong ano, parehang kailangan yun. Kasi, Ano yun? ito sir, mayroon namang protection, kaso hindi namin alam kung okay ito. Gumagana. Under overload. Under overload. Alam mo, may nakita ko dito. Yan sir. So ito kung gumagana pa to sir, alam ko ito, yan ang, itong proteksyonan. Protection yun. Oo, ito. So pag nag-fluctuate, ito dapat ang mamamatay. Ang problema ko lang dito sa style na to sir, kasi direct siya. Pag bumalik yung voltahe ng tama, magre-reset na siya. Kasi walang manual reset dito sir eh. So ibig sabihin, pag tumama na yung voltahe, balik siya. Ngayon pa biglang umandar ulit at bumagsak, patay hindi na siya. Masisirain niya to sir. Kasi ito ang sinusuplayan niya mismo itong buo. Kung napansin mo sir yung luma nyo, tingnan mo to, puro naka-green na, di ba? Mga green. Yung ano mo nagpupula na to, di ba? Oo, kasi nga nasira yung itong main ang nasira, sure ball namin. Bukod pa dito, nasira na to. Ito yung buhay niya sir. Pag nasira ito, wala na. Yan ang buhay niya. Pwede pala masira yan, no? Hindi nasisira yun. Pwede sir kasi mas matibay ito eh. Kaso ang problema nito sir nga yung takbo niya. Na-sense niya na yung setting mo tinamaan, papatay niya. Pero oras na tumatama yung voltahe, babalik, i-reset niya ulit. Ngayon pa nag-reset na siya. Tapos biglang umandar na ulit lahat. Bigla ulit bumagsak o tumaas yung voltahe, papatay niya ulit. O, magiging patay sindi yan sir. Ngayon yung sisira dyan. Sisirain niya. Component. Voltage monitor pala yan. Voltage monitor ko sir. Ano ito mga ito? Voltage. Saan nakapaling ito? Yan sir, over. Ito over, ito under. So yan ang setting mo. Dapat pa patay. Over voltage, under voltage. Liwak patay ito. Patay. Lagpas na. Itong isang mo, nasa lagpas lang ng 5. Lagpas yan. So ito yung protection niya. So ito lang sir, hindi namin alam kung okay pa yan. Pero ito yung nagpo-protection niya. So kung hindi kayo sigurado, pag nawala ng kuryente, patay mo na natin siya para walang supply ito. Dito na. Bumalik man yung kuryente, hindi siya kagad nasusuplayan. So on mo lang ulit, pag stable na yung voltahe, gamitin mo na ulit. Okay. I-off lang. Panigurado lang naman yun sir. Kung hindi tayo sigurado sa under over. So ito sir, yung kung makikita mo, ito sir yung ano nyo. Ito yung tunay na setup nyo na to. Ito yung pinuntahan ng bawat output ng ano nyo, yung PLC nyo. Kung mapapansin nyo, wala lang dyan yung lift Submersible. pump. Yung lift pump nyo, kasi separate ang operation niya, hindi siya nakasama sa PLC. So basically, ito, nakalocate na to para sa inyo. So, basta, pag tinignan mo yan sir doon, nakaganyan tayo sa panel. Ayan, ito yung actual niyan sir. Ang hindi lang nasama rito, kasi pag lagpas mo ng ano, ng dito sir, may 4 na terminal ka para sa pump mo. Yung sa terminal block nyo ha. Kasi ito sa PLC lang ito eh. Ito lahat. So ito lahat yung actual ng PLC na ano. Sunod-sunod lang yan. So, ito na yon. Pakita nyo nga sir dito para maano Ito, nila sir. dito sa ano namin, electrician namin. Halika sir. Paano yung tapping points? Sir, kahit pa paano, ito hindi na namin tinag. Kasi yan na yun yung binigay namin sa'yo. Yun yun. Dito namin tinag. O, kung pansinin mo, yung unang tatlo mo, yung blower. Tapos nagkaroon ka ng 2 pump. Ito yung lift pump nyo. Yun dun sa unang-unang tangke dito sa labas. Hindi kasama to sir sa PLC. Dito na ulit siya tumuloy. Ito, puro PLC na yan sir. Air blower. Hanggang sa dulo. Ito yan sir. Ang bilang nito sir ganito, 1, 2, 3, 4. Ibabaw lagi. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Laging sa ibabaw ang una. Kasi kung makikita mo sa Q1 lang makikita mo dyan eh. Pero basically sa loob, ang bilang niya dito mag-umpisa. Kung 4 ito, pang 5 to, pang 6 to, ito pang 8. Ganon. So, ganon lang sir. Paano sir kung ano, hindi na nag-automatic yung isa dyan? May possibility ba masira yung isang contact dyan? Possible pa rin siya kasi ang problema ko nga, rekta to. Yung pagkakadesign niya, rekta. Kami sir, pag gumawa kami, lahat ng output, naka-relay.
May relay na ano pa, no? Relay na May relay Omron. Oh, kahit ganun sir, yung nilalagay namin. Para ang ina-activate nun yung relay, wala siyang ibang wala siyang ibang kinokonektahan. Tapos yung contact ng relay, yun ang pinatatakbo namin dito. Para kung maapektuhan nito, ang sisirain niya yung relay, Yung relay. hindi yung PLC. Pero ito sir, yung original setup nyo kasi kaya hindi namin mabago. Kasi wala din tayong wiring diagram sir eh. Kasi kung wawiringan lahat ng panibago, papalitan na lahat, babaguhin na. So, yun lang naman sir. Ano yung mga dapat at hindi dapat gawin dito sa diyan sa PLC na yan? Wala naman sir, wala ka naman magagawa basically dito eh. Kasi nasa loob na lahat yung gumagana. Ang isang tanong ni sir kanina, kung kunwari nagkamali yung petsa tsaka date. So yun sir, ituturo na lang namin sa inyo kung paano baguhin. Oo. Para maibalik nyo sa dating petsa, sa tamang petsa, tsaka sa tamang oras. Oo. O kasi ang takbo mo ngayon, base yan sa tamang oras. Oh, yung At saka Philippine tamang Standard Time. Petsa. Oo. So yun sir, pwede namin ituro sa inyo kung paano gagawin ito. Ayun, ipakita mo lang sa kanila. Pero hindi, Ano na sir? papakita pero hindi yan ginagalaw talaga. Usual, ginagalaw lang yan pagka Mali. mag-test. At saka kung nagkamali ka, Nagkakamali. kunwari siya nawala ng kuryente. Although hindi naman ganun. Hindi Kasi nagpa- may memory to eh. Mhm. Ngayon kung talagang, kunwari talaga na wala ng kuryente, tapos pagbalik nakita mong mali na yung petsa at oras, sadyang kailangan mo talagang itama. I-correct. Oo, itama. Pero kung hindi naman sir, alam ko pagbalik ng power, mapapansin mo nasa tama pa yan eh. Kasi alam ko may memory yan. Pero kung just in case lang na talagang nawala sa tamang araw at oras, pwede naman sir. Si na lang sir, si Romel na lang magturo sa kanila. Paano pumasok sa sa oras. Sa oras. Oo. Sir, dito ka tama. So sir, skip lang natin. Set up. Clock. Set clock. Okay, tapos kung anong gusto mong oras na baguhin. Then, Ay, dyan lang yung, ito lang. dyan lang yung Time, date, saka year. Mm. Okay lang, tapos ngayon, kung mali naman, skip lang. Ay, parang kaya lang. I-back mo lang. Skip lang. Ganun na pala. Mhm. Bakit hindi naman, bihira lang naman. Bira lang natin i-access yun pagka nagpalit. Ano na siya, nag-error na. Nagpalit yung oras. Malagang minomonitor yun pag nandito kayo oras. Tsaka titingnan naman yun kung tama ba yung ano niya. Correct, tama yung date niya. Tsaka ano. Kaya sinasama na sa picture yan. Tsaka, Oo. bakit, alam ko na naman din pati yan. Skip lang. Sir, okay na sila sa ano. Ano pang pwedeng gawin dito, sir? Dito sa PLC. Basically sir, lahat. Mapapasok mo rin yung, kasi open yan sir, hindi namin nilock yan. Hindi namin sadyang pinalock. Hindi siya nilagyan ng password kasi nung huli. May password ba yung huli? Hindi namin pinalagyan Yung yan, sa sir. atin? Parang may password So, yun lang na ang- tayo. Yun lang ang precaution namin sir sa inyo. Kasi pag napasok mo yung program at mabago mong bigla, Oo. hindi nasusunod ang tama yan sir. So yun lang, yung parte na yun, kaya yun lang, ingat kayo ng konti kasi kami sadyang hindi namin pinapalagyan ng lock. Kasi kung ibig ko sabihin sir, hindi naman forever na tuwing tatawag kayo sa amin, kaya namin gawin eh. Kung gusto niyo ipagawa sa iba, may paraan sila para Maano na mabuksan. ma-access nila. Ma-access na. Na hindi na naman problema. Pero kahit kayo sir, pwede nyo lagyan ng password kung gusto nyo kayo. Paano siya, just in case, paano ba siya nilalagyan ng password? Hindi pa namin na. Lagyan lang sa namin. Kailangan ko yata patayin, sir.
Dapat nandito sa setup siya. Okay. Kaso nag-ano ka sir eh. Pa-stop ko sana yung ano. Ito yung isa rin sinasabi kong huwag mong pasakin itong program. Oo. Yan Ayan, yung oh. i-set parameter. Oo. Yan din naman. Pag nagalaw mo yan sir, hindi na siya susunod. Ang ano lang naman sir ito, escape. Kung nga may napasok ka, ayaw mo lang magalaw. Escape lang. Escape lang. Kasi kahit anong pagbabago mo, pag in-escape mo, hindi na niya gagawin yung bilang mo. Hanggat hindi mo na okay siya. Kumbaga kinakancel niya. Oo, hanggat hindi mo na okay. Pag na-okay mo kasi, wala na. Mababago yung Nasa loob na yan. Normally yun sir, yung sinasabi ko sa'yo nandito sa setup. Lalabas yun sir pag nilagay mo to sa stop. Sa stop mo lang siya mag-lock eh. So dito may stop magkakaroon. operation. Oo, stop operation. Kasi ngayon, pag pinadala mo doon, in-stop mo, titigil na lahat Hindi ng pa natin automation mo. i-stop eh. Oo, pag in-stop mo yan, lalabas yan sir. So malalagyan mo to ng password sir. Tapos pag kunwari sir, gumawa ka, gusto mo ibalik dito, puro ito lang. Escape lang, paulit-ulit lang. Tapos sir, yung isa, gusto mo makita kung anong gumagana, ito input. Ha? Wala tayong input dyan. Yung original design, walang nilagay. Ito sir, Q output yan. So, yan. Lahat nung naka-highlight, Yun yung gumagana. active yan. Active yan. So, pwede mo i-verify yan sa contactor kung alin dito yan. Pero ang bilang natin, katulad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yun, 10 yun sir eh. 11, 12, 13, gano'n. So, yun lang ang bilang nito sir. Ay, ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, yun lang. So, gano'n lang ang bilang nito sir. Ha? Tapos yung iba, mga ano na to, memory. Halos lahat ng parameter niya nandito sir. Kahit yung hindi nagamit. So, pag pinindot mo yan, paikot lang yan sir. Ikot lang. Balik-balik lang kung anong gusto mong Kung tingnan. naka-set up, ganyan na yung naka... Basta ito lang araw kung gusto mo makita kung anong ito output mo, at least nakikita mo. Kasi ito pala sir yung isang ano, so kunwari, katulad dito yung 2 gumagana. Ibig sabihin blower 2 and 3 ito si sir eh. Kasi ito yung unang tatlo na yan eh. 3 gumagana. Kunwari sir, ngayong araw na to, 2, 3 ang gumagana, no? Tinignan mo dyan sa schedule mo. Ngayon, hindi gumagana pa kunwari si 2. Yung blower 2, no? Tapos, tingnan mo dito, sir. Pag hindi nakailaw yung 2, hindi nag-activate. So, ibig sabihin, may problema yung PLC. Bakit hindi na siya nag-activate? Ngayon, pero kung naka-highlight ng ganyan, sir, tapos itong hindi gumana, ang tanong, kung itong output ba nito, meron pa o wala na. O, yung selector switch mo, naka-switch ba sa auto? Yung mga ganun, sir. So, Ano bang output niyan, sir? Anong output na voltage niyan? ang ginamit niya dito, sir, yung butay niya, 220. 220 ang labas niya. 220 yan. Pero sa akin, ang unang titingnan mo, sir, kung meron ka nakikita ganyan, naka-highlight dito, gumagana yung PLC mo. Yung Sabihin may selector switch, 220 dito sa 2 and 3. meron yan, sir. Ganun yan, no? Mm. Parang ganun yung... Kasi ano na, pumasok na sa load eh. Pumasok na sa load. So ito lang, sir, pag hindi nag-activate, kunwari, ngayon, 2 and 3, di ba? Pag nakita mo hindi naka-highlight, tapos nakita mo sa schedule natin, dapat gumagana yan. Hindi nag-output ito. So basically, may nangyari dito. Sa loob. Sa loob na. Wala na sa labas. Wala ka na magagawa doon, sir. Sa loob na nangyari yan. So yun lang naman. So ito, yung Q, sir, yung Q ang titingnan mo. Ito lahat ng output. Saan yun nakikita, sir? Ito lang, sa araw lang, sir. Kasi pag binalik mo, Sa araw. babalik lang sa pecha. Sa Left, right, left, right. left, right lang, sir. Yan. Hanapin mo lang yung Q. Alan, output lahat yan. Hanggang 16 lang tayo, sir. Kasi 16 lang lahat ito. 16. So, yun lang. Yan yung pinaka-ano sa lahat yun. Pag escape, lalabas yung menu. Pag escape mo ulit, babalik siya sa screen. Tapos balik mo sa pecha, araw lang. Yung program lang, sir, yun lang iwasan mo. Hindi ka kasi, sir, pag pumasok ka sa program, kahit gusto mo lang tingnan, pag may napindot ka na iba siya, tapos na okay mo, kakainin niya na yon, hindi niya na
Yun na yun. Yun ang alam niya. Yun na yung bago. Kaya, Kumbaga yun na yung i-release niya. yun na yun, sir. Oo, Yan lang yan. Ang trabaho mo siya. Iwasan magkakalikot siya. Ano yung program mo yan? Yung pecha talaga, sir, yan lang din pinapansin namin dyan. Kasi pag may nakaprogram na, yung pecha at saka yung oras. Yan ang madalas talagang number one nagagalaw. Nagagalaw. Namatay. Pintay. So, babalik ulit siya. Ang Halimbawa, idea, 5 oras na pahinga. Pag ilan mo, babalik kaya siya. alam ko, sir, ganun yan. Kahit isaw, dalawang araw, hindi pa. Hindi mabubura yung pecha at saka oras niya. Susunod pa rin siya. Yung clock niya gumagana pa rin siya kahit walang power supply yan. May memory nga. Tapos kung ano yung nakaset. Pero siyempre, sir, yun nga, ang ano namin, check mo. Tingnan mo pa rin. Kasi kung Tama pa yung ano. o kung hindi siya tumama, ibig sabihin hindi niya na-retain yung clock niya. Yung memory nga. Yun na yung, isa-set mo na sir yung oras, babalik mo na sa tama. Nagka-hangover siya. Wala nang halimbawa nag-change ng power, titingnan number yung titingnan din yung oras niya. Oras. Kung nabago. Kasi hindi yung schedule dyan sir na nakadikit, pag yung oras hindi pareha sa oras natin, paano katulad, oras natin ngayon, di ba? Tapos sa kanya nakalagay alas 9, susundan niya pa rin yung alas 9, sir. Pero pag tinignan mo sa oras niya, hindi hindi sumunod. Kasi yung relo niya, hindi niya sinunod. Kumbaga kung ano yung nakadikta. Oo, na sa oras. relo niya, mismo hindi. Sa relo niya. O, kung ano yung relo niya doon, yun ang susundan niya. Hindi yung relo mo. Oo. Kaya, basically, pwede mo nang baguhin. Gusto mong ilagay yung setup mo ng alas 12 lahat mag-uumpisa, yung petsa lang baguhin mo. Babaguhin niya na lahat yan. Sunod-sunod na yan. Hmm. Parang ganun lang, sir. Kaya set up din, babaguhin yung pecha din at una. Petsa at saka oras, sir. Yan. Yan ang dalawang binabago dyan. So, sa PLC, sir, yun lang. Hindi lang naman yan. Oh. Basta umilaw yung pula, sir. Yung pala. Yung problema. Sirap. Problema. Pag naging pula na yung green, no, may problema na kasi nung huli, yun yung naging na-encounter namin. Tsaka pansinin mo, sir, yung isa, yung tatlo may green na ilaw. Hmm. Yung una, sir, may screen. Pag wala nang lumalabas doon sa screen, sir. Wala na lahat. Sira na yung pecha. Kasi yung may screen, sir, yun ang buhay niya. Yan yung parang, yan yung pinaka-computer. Pinaka-main niya. Oo, para doon sa tatlo, para gumana yung tatlo, yung una, yung may screen. Nandiyan yung ano niya pinaka-computer. Ito yung, hindi ito na ano sa internet, no? Na-access. Paano ba yun? Hindi, sir. Ah, May sarili, sa ano sa sir, kahit anong brand kang tingnan mo, may sarili silang software. Kailangan gamitin yung software. sige. Kayo, may tanong pa kayo sa PLC tsaka ano, sa blower. Kasi, kaya dati kasi hindi ako na-relate yan kung paano kung anong process mo. Kaya hindi ako nagagalaw kasi ng PLC niya. Yung processor, yung kanilang kilatan nila, Ito, Yan, nakalagay na. kailangan may reference ka yan pag nagto-troubleshoot ka. Para alam mo kung, kunwari itong araw na to, alam mo yung mga dapat gumagana. Makikita mo na dyan sa binigay namin sa internet. Saka siyempre, familiarize na yung mga equipment dito. Equipment. Oo, yun ang Saan ba yung alam. decanter na motorized? Saan ba yung air blower 1, blower 2, blower 3? Saan yung chemical pump? Motorized ba? Doon ako nahirapan nung una dito, pre, kasi ang dami. Lift station pump. Yun lang, kailangan Sa tangke rin, kailangan alam mo rin saan yung aeration. Dalawang aeration pala ito. dalawang rating. Dalawang aeration pala ito. Saan ang septic tank, saan yung QT. May QT pa ba ito ba? Ito niya dito. Ayun. Ayun. QT yun. Ah, EQT yun sa kabila. May ISD pa yan. Ito niya. Activated slots. Wala nang hangin doon. Parang di na yun ginagamit. Eh. Gana na yan. Ah, nagano. Nakabuksan na rin. Yung testing ko na yun. So yan lang naman. So kailangan may correct yung operator. Alam niya rin yung QT. Para sa troubleshooting. May suggestion kayo dyan, doon sa aming yung tawag dito. Doon sa aming tayo na pispan. Pispan. Yung pispan sa dulo, Pispan pala yun? yung pispan sir, ang ano namin, Diyan lumalabas ang tubig ng fluid na. sa amin sir, ang nakita namin sa mga naging Manila. yung pispan sir, yung clean water mo, doon sa unang babagsak.
Bago pispan. Bago, Kasi may chlorine pa yun. pispan muna. Pispan muna. Pispan muna. Kasi wala pang chlorine. Oo nga, tama. Kasi mamamatay yung stem. Pero yung ginagawa lang nila, sir, pag tinetesting nila yung tubig. Kung Kasi buhay yung mabubuhay, kung mabubuhay yung isda sa clear sabihin, water, okay yung tubig mo. okay yung tubig mo. Ngayon, yung iba nun, sasara na nila yun, pag buhay na yung, nabuhay yung isda, ibadadivert ka nila dun sa CCP mo. Kasi yun yung lalagyan ng chlorine, lalagyan ng disinfectant. Kasi yung para sa isda, sir, hindi pwedeng may chlorine mamamatay. Parang sinasabi mo ba yung unang babagsakan ng tubig doon sa area na yon, yun ba'y dapat walang chlorine? Hindi, sir, yung sa fish pond lang. Fish Kumbaga, pond lang? sir, ang decant mo, kunwari Decant, oh. papunta na ng CCT yan eh. CCT. CCT. Pero kung may fish pond ka, yung iba, sir, meron pang isa silang piping na pupunta ng fish pond. Kumbaga, sinasara bukas lang yun. Valve lang. Kung gusto mong testingin yung lumalabas na tubig mo na malinis, ang ginagawa nila, sir, palalabasin nila sa fish pond. Kasi oras na lumabas yung tubig doon, pagkaraan ng isang araw, patay lahat yung isda, sira yung lumalabas na tubig, hindi malinis yun. Ngayon, kung nari, nakita nila, nabuhay na yung isda, hindi namatay, sasara na nila yun, dadalhin na ng CCTV. So, ibig sabihin, yung isang, Yun yung na isa yung dinidisinfect. Siguradong malinis yun, sir, pag ganun. Pag nabuhay yung isda, siguradong malinis yung lumalabas na tubig. Saan muna yung decanter lalabas? Hindi pa eh. yan, Nasa dulo. yun nasa dulo. Nandun. Yun ang CCT eh. Yung dito ang pispan eh. So ito yung fish Dalawa pond lang mo. yan, oh. Yung sinasabi nyo, sir, na CCT, ito. Ito. Yun ang nilalagyan nyo ng chlorine. Chlorine, oo. Nauna ang chlorine pre bago pispan. Gano'n Hindi ba? nga pwedeng ganon. Mamamatay yung isda mo pag may chlorine. O kasi hindi maiwasan na mayroon pa rin natirang chlorine papuntang pispan eh. Pwede rin yan, sir. Kung Pero control actually, yung nag-iba chlorine po nito mo ang ano. doon sa fish pond. Kasi alam ko nilalagyan din yan. Pero hindi katulad ng kadami ng pag nagdi-disinfect tayo. Kasi disinfection na yung ginagawa natin sa CCT eh. Kaya may dami na nilalagay. Yung sa fish pond, alam ko konti lang nilalagay dyan eh. Hindi pwedeng marami niya mamamatay yung isda mo. Dapat pala ito, may separate ang isang set. Yung Hindi. iba, sir, hindi kung ganito ang takbo. Kunwari, sir, gusto mong testingin ha. Ilipat to. Hindi, sir, Yung yung chlorine, chlorine yung chlorine mo. mo, patayin mo lang. Patayin mo. Para yung, hindi ba kasi overflow yung CCT mo dito? Bayaan mo na mag-overflow. Ganun lang, sir, na walang chlorine. Tingnan mo lang kung mabuhay yung isda. Pag nabuhay yung isda, okay na. I-chlorine mo na, sir. Walang problema. O ibig sabihin, okay na yung nilalabas niya. Pero sa iba nga kasi, sir, nakahiwalay talaga yung fish pond. Pero iba pa rin sir, ang ano sir, idadaan pa rin sa ano, sa laboratory. Lalo na may Ano lang bago yun, na sir, parang pang troubleshoot lang yun. pang troubleshoot lang eh. Kung may Ang maganda bang pinakatama lumalabas. talaga sir, Parang ganun. idadaan sa laboratory. Sa lab pa rin, pinakamaganda. Kasi nagbabago rin yung parameters ni DNR eh. Pero sa alam ko sa ngayon pre, nagluwag sila pre, di ba? Hindi na kaya no. Sila, sir, alam natin. Daw 2016. Daw 2022 na 2021. Nagbaba nga daw. Hindi na naman yung ano yung design dapat masunod yung ano, ilang oras yung aeration dapat din. Actually, yung aeration yung importante dito yung blower natin. Yan yung bumubuhay ng bacteria.